One last question, if I may. One last question, Mr. Chair, Senator Risa. Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28 lang. Paano kayo nagka-interest sa kotse? Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mo palit ng kotse? No, 4 kids lang. Bigyan mo tig-isa, pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28, opo. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Let's allow our people to decide on that anyway. Hindi tungkulin o karapatan ni Senator Jinggoy Estrada na kondinahin o busisihin ang patungkol sa personal na mga bagay patungkol sa karapatan ni Ginang Diskaya sa pagbili ng mga mamahaling sasakyan, tulad ng ibang mayayaman na bumibili ng eroplano at ng yate. Siya ay isang kontratista, nararapat niya bang tanggihan ang paggamit ng kumpanya niya para sa gagawing prohekto ng gobyerno? Matuwid ba sa isang tao na tanggihan ang pakikipagkaibigan ng isang opisyal ng gobyerno? Ito ang katotohanan, walang mali sa pagko-kontrata sa isang kaibigan o kamag-anak. Ang pinakapunto, tulad ng ang pribadong mga mayayaman na nagpapagawa ng proyekto sa mga kontratista, kapag ang proyekto ay nasira sa dikatanggap-tanggap na dahilan, ay kailangan papagbayarin o embargohin ang mga ari-arian at o kulungin ang nangontrata. Kaya't ang nakikita ko sa pag-iimbestiga o pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada ay di ka kumbinse ang pagtatanong niya, tila mga walang kaugnayan para malaman kung sino ang mga sangkot sa pangungurakot. Ang dapat na gawin ay tanunghin kung sino ang nagkontrata sa kanya at kung bakit substandard pagkagawa. Kung may sabwatan o pagkasundo ba para matipid o maging substandard ang mga proyekto, o na at kung ang cost ng proyekto ay binanggit na, ngunit tinipid ng opisyal ng gobyerno ang pondo at, di man niya rektang sinabihan ang kontratista na tipirin, natural ang mangyayari ay magiging substandard ang proyekto. Kaya dapat magsabatas ang gobyerno na magkaroon ng COA ng sapat na mga tauhan upang masusing tagamasid sa mga ginagawa sa proyekto na kunan ng video ang paggawa, at ipapasumit yung record ng nagasto, at computen kung tama ba sa halaga ng nagawang project, at isumite ng COA sa Ombudsman. Isang kamangmanga na paratangan ng contractor na binibili daw ang mga ari-arian gamit ang taxpayers' money, kontratista nga sila. Ibig sabihin may ipinalit sa mga binayad sa kanila ng mga opisyales ng gobyerno na nakipagkontrata sa kanila, sa salitang bayad, ibig sabihin, pera na nila iyon. Sa maraming aspeto ang kontraktor ang may kasalanan, dahil pananagutan nila lagi ang anumang pagkahina ng proyekto, ngunit, sa isang aspeto din nila kasalanan kung may pinirmahan na kung paano ang gagawin at kung ano ang mga gagamitin.